Kailangan ho natin guys mag-ingay kasi pag hindi po tayo mag-ingay, my God, talagang hindi lang ho tayo lulubog sa kumunoy, kundi mabangkarote po ang Pilipinas. Maganda ho itong isiniwalat ni Attorney Kong Marcolita. Tingnan nyo po kung ano ang ginawang pambababoy ng gobyernong ito. Magugulat ho kayo guys dito. Bakit na-attempt ng Marcos admin na ganituhin ang Pilipinas? Pataplak po mga kababayan ko. Ito na mga kabisdak. Pakinggan po natin. Unahin po muna natin si Kong Marcolita. Tingnan po ninyo yung corruption dito sa bansang ito. Yung corruption, nalulunod na tayo sa corruption. Magkano ang ginagasta ng ating bansa araw-araw? Magkano? How much does this country spend every day? Do you have an idea? 15.8 billion pesos every day. Okay, lista nyo po ang ginagastos umano ng Pilipinas araw-araw ay 15 billion pesos every day. 15 billion ha? Palista nyo po. Hello, Ate Cherry Tosake. 15 billion pesos. So, yung gastos, kunyari, ikaw, kumpanya ka, o kunyari, bahay ka, yung bahay. So, yung expenses mo ay 15 billion pesos every day. O, putang ina, laki ha? Billion na every day. Okay. Magkano naman ang ating kinikita araw-araw? 11.7 billion pesos. Puta, ang laki ng deficit. No? 15 billion pesos ang gastos araw-araw ng ating bansa. Pero yung kinita, 11.7 billion pesos. So ngayon, kung ikaw, kumpanya, mas mataas ang expenses kumpara sa income, anong tawag ho nyo doon? Anong tawag nyo sa kumpanya na yan? Tama? 15 billion pesos everyday yun, gastos. Pero yung kita, 11.7 billion pesos lamang. Everyday yun ha. Kaya galing kay Kong Marcolita mismo ha. Abogado man ho yan. So ano ngayon? Anong mangyayari sa kumpanya at anong mangyayari sa ating bansa? Bangkaruti. Lugi, bankrupt, lubog. Yan ang sinasabi ko sa inyo ha. Hindi po yan sinabi ng mga kongresista diyan sa good government ni Chihuahua, pati yang sa Quadcom na busy sa kapaninira kay Vice President Inday Sara at sa mga Duterte. Ito ho ang pag-uusapan natin. My God, lubog na lubog, sobra pa sa lubog nito. Mukhang hindi ka na makaahon dito guys eh. Everyday yan ha. 15 billion ang gastos. Laban sa kita na 11.7 billion. Ang laki ng deficit. Ang tanong, saan kukunin yung deficit? Paano gagana ang kumpanya mo kung mayroong kulang? Mantakin mo ha, expenses mo 15 billion eh. Everyday. Against income na 11.7 billion pesos lamang. O utang ng ina naman nila. Sige nga, tuloy So gumagasta tayo ng mas marami kaysa sa kinikita natin. Anong deficit? 4.1 billion pesos. 4.1 billion pesos ang deficit. Anong klaseng gobyerno ni Ngiwem? Anong klaseng economic manager meron itong gobyernong Nimal? 4.1 billion deficit every day. So yung expenses 15.8 daily yun guys ha. Yung ginagastos ng bangag admin na ito, makinig kayo mga ngagba supporters, mga bubunista, hanggang ngayon loyalista pa rin. Yung gastos daily
ng ating bansa under NGWM, 15.8 billion pesos. Pero yung kita natin daily is 11.7 billion pesos lamang. So meron tayong deficit na 4.1 billion pesos. Buang talaga. Kung hindi ka man tanganista, kung ang gobyernong ito nag-iisip ng maayos, teka, bakit ako gagastos ng sobra-sobra sa kinita ko? Simpleng logic. Kahit bata, alam ito. Magkano lang namang kinita ko? Daily. 11.7 lang. Ba't ako gagastos ng 15.8 billion na may deficit na 4.1 billion? Ang tanga nyo. Hindi ba ho po pwede, bawasan na lang muna natin yung mga gastusin natin na na hindi importante. Kagaya yung akap ninyo. Kagaya yung ayuda-ayuda ng gobyernong NGWM na ito. Pwede nyo naman po yan, itigil na yan, panggagago ninyo sa taong bayan. Yung mga confidential funds ninyo, bawasan nyo po yan. Mga traveling expenses po ninyo, bawasan nyo po yan. Huwag nyo pong pahirapan ang mga Pilipino. Napapasanin namin. So, ibig sabihin, kung ganito po guys, ang nangyayari sa ating bansa, araw-araw meron tayong utang. Tama? Araw-araw may utang tayo. Kasi hindi manggagana yung mga luho ng mga ugag. Kung hindi uutang ang gobyernong NGWM. Tingnan mo, tanungin mo kay tanong natin kay akong Marcolita. Yan nga. Yan po ang inuutang natin araw-araw. 4.1 billion pesos. Ay, naya-awards na talaga, oh. Hindi to alam ng sambay ng Pilipino. Hindi to alam ng mga bubonista, mga loyalistang tanganista. At lalong hindi ko po to alam, ngayon ko lang nalaman. Diba, mga bubonista, na mga tanganista until now pa rin? NGWM pa rin? Galing kay kong Marcolita yan. Umuutang ang Ngagba admin araw-araw ng 4.1 billion pesos ni Mal. Barangin na talaga natin tong mga kawatan. O ngayon, sa mga bubonistang tanganista, loyalista na nandito, sasabihin nyo fake news? Paano yan? Nagsalita man to. Abogado yan. Kongresista yan. Kung sasabihin mo na kung sino ang may alam, mas may alam ito sa atin. Si Kung Marcolita. Isipin nyo, imagine guys, ang Pilipinas under Marcos admin araw-araw umuutang ng 4.1 billion. Inisang poste wala. Anong proyekto niya? Meron? Saan nila dinadala itong malaking pera na ito? Yung expenses mo na 15.8 billion pesos, anong pinaglalagyan nito? Saan? Sagot, mga bubonistang tanganista! Total, nandito man kayo. Mag-like na kayo. Kahit bad trip kayo sa akin. Talagang lubog ka talaga yan. Bangkaruti ka yan eh. Ang tanong dito, pag tayo ay malulunod na sa korupsyon at malulunod sa utang, kaya pa kaya nating bumangon? Yun yung tanong dyan. May magagawa kaya ang susunod na presidente kung paabutin pa natin ito ng 2028? Bilangin nyo, utang araw-araw 4.1 billion pesos. Sige. Kaya pa kaya nating mabuhay ito hanggang 2028? My God. Again, ulitin ko ha. Yung numerong ito, numero po yan. Galing kay Kung Marcolita.
mas naniniwala ako kay Kung Marcolita kaysa mga bayarang media. Kung hindi pagising itong mga bubonista na tanganista, na iilan na lang yung sumuporta kay Bangag. Lo nyo, maglusi na lang kayo. Samahan nyo kami, sumigaw, BBM resign. Hindi na maganda ang takbo ng ating bansa. Kung papayag lang tayo sa ganito na isiniwalat ni Kung Marcolita, nahayaan na lang at matulog na lang tayo hanggang 2028, pagising mo, kakatok sa bahay ninyo, tok, tok, tok. Magulat ka, wala ka mang utang. Pagbukas mo, may maningil sa'yo. Putig itlog. May trolls ba dito? May trolls ba? May trolls? Labas na mga bubunista. Sabihin, bayad ng utang mo. Magulat ka, bakit ningil ka? Ito. Yung presidente mong ngiwim. Araw-araw umuutang ng 4.1 billion pesos. Yung kaluluwa mo sinangla na niya sa impyerno. Makinig kayo mga tanganistang bubonista. Hindi lang ho ito laban ng namin. Laban ho ito ng bawat Pilipino. Lahat. Ang liwanag man sa sinabi ni Kung Marcolita, nalulunod na ho tayo sa korupsyon. In short, lugi ho tayo. Parang bangka lang yan. Tingnan mo. Kunyari, sasakay ka sa isang bangka. So yung isang bangka, ang kapasidad lang po ng isang bangka ay 10 lang. 10 lang. So yung biyahe mo, mula Manila, ay pupunta ka na Mindoro. Bangka lang. Pero ang capacity po, halimbawa lang to 10 lang. Ngayon yung kapitan ng bangka ho ninyo ay swapang. Swapang ba? Imbis 10 lang yung kapasidad ng bangka na yan, dinubli niya. Ginawa niyang 20. Ano ang mangyayari sa bangka pag bumiyahe? Sagat! Di lubog. Ang tawag doon, overloaded. Ang tawag naman dito sa atin, sobra-sobra ang paggastos. Ang kita, kunti lang, yung gastos mo sobra-sobra. Kaya ang resulta, yung kulang inutang, pinapasan natin. Kaya kayong mga bubunista, kayong tanganista, loyalista, sama-sama tayong lumubog. Doloy, attorney. For about 270 million pesos every hour. Bagsak. Magkano na po yung ating utang? Nako, ito. 16 trillion pesos. 16 trillion pesos. 16 trillion pesos po ang utang plus 1.5 trillion pa po yan, attorney Kung Marcolita. Kasi yung budget po ngayon na pinasa ng mga buhaya, 6.3 trillion pesos, deficit ako, attorney Kung Marcolita ng 1.5 trillion. So 16 trillion pesos plus 1.5 trillion, pagdating next year, 17.5 trillion pesos na ang utang ng Pilipinas, tapos ni isang poste walang nagawa ni Mal talaga, ano tayo ngayon? Nasaan ang mga bubunista? Dinadaya talaga tayo ng mga kawatan. Walay Kung Marcolita, Bigay ng akap. Akap dito, akap doon. Ayun! Akap. Hindi po yan ang gawain ng House of Representatives.